So yung topic natin ngayon ay yung larawan ng Diyos na pinakita kay Moses sa Exodus 34, no? So nung nakaraang Huwebes, ang topic natin I am who I am. Tama? Sa Exodus 3 nung ipinakita o ipinaalam ng Diyos kay Moses ang kanyang pangalan. Na ano niyo po? So ang naging interpretation natin doon in suma total, yun ay pagpapatibay ng self-confidence, tiwala sa sarili at ang pagkakilala natin sa ating mga sarili ang magpapatibay sa ating pananampalataya sa Diyos, dahil ang sarili natin ay wala naman ito kung wala ang Diyos, kung kaya ang Diyos ang ating sarili. Amin po ba? At ito'y hango sa Genesis 1:26 na kung saan ginawa tayo sa larawan ng Diyos. Kung ating tagpi-tagpiin at ating i-analyze, ating unawain na yun pala ang ibig sabihin. At yan po ay ating inunawa sa basihan na ang Torah ay guide, direction, instruction, and way of life, na siyang meaning ng 5 libro na isinulat ni Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So, muli sa hapong ito, magpatuloy tayo sa ating pag-aaral at ang ating magiging topic, yung larawan ng Diyos o yung pinakita kay Moses ang kanyang larawan. At ito ay nasa Exodus 34. So bago natin simulan ang ating pagtatalakay, buksan natin muna ng panalangin ang ating pag-aaral. Dasal tayo mga kapatid. Kapangyarihang Ama, luhim ng aming mga ninuno, Abraham, Eliatzka, Jacob. Sa oras pong ito, kami ay muling narito, Ama, sa pagtitipon at sa aming schedule na weekly study sa mga salita mo, Ama, na isulat ng iyong lingkod na si Moses, kung saan ang iyong sarili bilang tagapaglikha mula noon ay iyong ipinakilala sa iyong lingkod. Yan, Ama, ito'y naging sentro ng aming pag-aaral upang tahakin ang buhay espiritual sa patnubay mo, Ama, na ito'y aming maintindihan. Hiniling namin sa tanghaling ito, sa oras na ito, na pumapagita ka sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, na siyang mangusap sa bawat isa sa amin at maging daluyan ang bawat bibig ng naririto upang magpaabot ng mga hiwaga o ng mga karunungan na nagmumula sa iyo, Ama. Kaya niling namin na sa gabi, sa oras na ito, maa-assemble namin ang pangunawa na ipaliwanag namin kung ano ang larawan ng Diyos, kung saan nakita ito ni Moses, yung sa panahong bumaba siya at nagpakita sa kanya sa kanyang kapanahunan. Ang lahat ng ito ay aming iniling sa dakilang pangalan mo, Ama, na makapangyarihan na siyang ibinigay mo mula noon hanggang ngayon sa pamamagitan ng iyong bugtong anak, ang banal na espiritu, ang aming tagapagligtas, ang Mesaya. Amen. 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 Good afternoon ulit sa lahat. So, klaro po ba yung ating audio dyan, mga kapatid? Okay lang, bro. Okay, salamat, Sis Teresa. So, Sis Kat, asa na yun? Nawala? Nawala si Sis Kat. Oh, nawala nga. So, Exodus 34 verse 7. Sa inay Bibliyang Tagalog ya, may Tagalog Bible pakibasa.
Simulan sa verse 1 hanggang verse 9. Okay, Tagalog. Saya na lang. Ipangga ko ikaw. Ako po, bro, babasa. Go ahead, sis. Simula verse 1 hanggang verse Exodo 9. Exodo 34. 34 verse 1 to, ano po bro? Verse 9. Hanggang verse 9. Verse 9. Apo, sige po. At sinabi ng Panginoon kay Moises, humugis ka ng 2 tapyas na bato na gaya ng una. At aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa unang mga tapyas na iyong sinira. Verse 2. At iyong ihanda sa kinaumagahan at sumampa ka sa kinaumagahan sa bundok ng Sinai at humarap ka roon sa akin sa taluktok ng bundok. Verse 3, at sino mang tao ay huwag sasampang kasama mo o makikita ang sino mang tao sa buong bundok. Kahit ang mga kawan at ang mga bakahan ay huwag manginain sa harap ng bundok na iyon. At siya ay humugis ng 2 tapyas ng bato na gaya ng una. At bumangon si Moises sa maaga sa kinaumagahan at sumampa sa bundok ng Sinai, gaya ng iniutos ng Panginoon sa kanya. At kinuha sa kanyang kamay ang 2 tapyas ng bato. Verse 5. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang number 6, at ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at itinanyag. Ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad at mapaggalit sa paggalit at sagana sa kawaan at katotohanan. Verse 7, at gumagamit ng kaawaan sa libo-libo na nagpapatawad sa kasamaan at ng pagsasalangsang at ng kasalanan at sa anumang paraan ay hindi aariing walang sala ang salarin. Dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin. Verse 8, at nagmadali si Moises at itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. Verse 9, at kaniyang sinabi, kung ngayoy nakasumpong ako ng biyaya sa iyong paningin, o Panginoon, ay ipahintulot nawa ng Panginoon isinasamo ko sa iyo na pasagitna namin sapagkat isang bayang may matigas na ulo at ipatawad mo ang aming kasamaan at ang aming kasalanan at ariin mo kaming iyong mana. Amen. Okay. Salamat, Ate Susan. Apo. Tama ba? Salamat din po. So dito, sa talata na binasa natin, yung kaganapan na na-mention dito, kung ating i-atras yung kwento, ito yung pangalawang pagkakataon na gumawa ng tinapyas na bato o yung tinapyas na bato na sinulatan ng 10 Commandments. Ito nga yata yon, tama ba? So dito sa sitwasyon na ating nakikita, sabi nga dito sa verse 5, si Yahweh ay bumaba sa ulap, tumayo sa tabi ni Moses at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh.
Si Yahweh ay nagdaan sa harapan ni Moses at sinabi niya, akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nanatiling tapat. Tinupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at sa patuloy kong ipinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Okay, so mga kapatid, sa napag-aralan natin doon sa Exodus 3, pinaintindi sa atin sa pamamagitan ng pangunawa na pinagsaluhan natin noong Huwebes na iyon pala ay pagbuo ng self-confidence para kung ano yung ina-alarm ng matuwid na pag-uugali na nasa loob natin ay magkaroon tayo ng pananampalataya at talagang magkaroon tayo ng sapat na lakas upang gawin kung ano ang ating ninanais na mangyari. So, sa pagpapatuloy, nagawa nga ni Moses ang hakbang na iyon sa unang pagkakataon na nagawa niya na ano na niya sa unang na ano niya talaga sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag dating dito sa Exodus 34, ang magiging sentro ng ating usapin ay yung kung ano ang Diyos. Sa nabasa, nagpapakilala ang Diyos nga siya nga yung yung mga nasa loob na na mga pag-uugali baga ba na dili daling masuko, hindi madaling magalit, maluluyon siya, mahabagin siya. Ngunit siya nagpaparusa, nagpapala at siya nagpaparusa at hindi niya pinapalampas ng pagkakasala ng ama at ang kanyang parusa ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. So dito sa kaganapang ito, kung ating iliteral, medyo magkakaroon talaga ng conflict sa ibang part ng scripture kasi lumalabas na yung sinabi niyang hindi siya nagpapalampas ng kasalanan at parurusahan niya ang ama hanggang sa mga salinlahi hanggang sa ikaapat. May mababasa din tayo sa aklat ng Ezekiel na yung kasalanan ng ama ay hindi pwedeng ang anak ang sisingilin at yung kasalanan ng anak hindi pwedeng ama ang sisingilin. Kumbaga, ganun yung dating. So, kung ating titingnan ito at literal ang pangunawa ang ating ikakabit, medyo tagilid yung reputasyon ng Biblia ba kung hindi natin isasagawa ang analisasyon sa mga salita na napapaloob dito. So, ito nga ay pangapag-uugali na matuwid na nandito sa bawat tao. Ito yung mga matutuwid na pag-uugali na nandito sa loob natin. Yung mga pag-uugali na nandito sa loob natin, may consider kong yan ay lahat sa Diyos. So ang nakita natin dito sa kwento, yung arrangement ba? Yung arrangement ng paggamit sa ugali, no? Tingnan niyo po, sabi niya dito, akong si Yahweh.
ah, ay mahabagin at mapagmahal. So, paano to i-admit, sis? Yan. Akong si Yahweh, ano yun? Mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. So, yung pagkagalit, yung madali ang pagkagalit, ito'y pagkakataon o ito'y pangyayari sa loob natin na nagkamali ng arrangement ba sa paggamit. Kamali tayo ng pagpili ng magiging gagamitin nating ugali baga o emosyon na umantong sa pagkagalit, sa pagkadaling magalit. Kung tingnan natin yung tamang arrangement dito sa ugali, sa pagpapakita ng pagkamatuwid, ay kung i-apply ito sa tao, itong sinabi niya, talagang ang ending nito, hustisya at katarungan ang magiging resulta. Kaya kung di ka madaling magalit at ipinadama mo ang iyong pag-ibig sa libo-libo, kung itong libo-libo, sa marami po ito, ah, yung mga taong, kung ikaw ito na natuto kung paano ito gamitin ba, itong sinabi. Kasi itong pagpapakita, pagbaba ng Panginoon sa harap ni Moses, hindi po ito kwento ba na bumaba si Moses, dumaan, tapos para makita ni Moses. So isinulat ito sa Torah, at yung meaning na napapaloob sa Torah, instruction, guide, direction. So bakit pinapakita kay Moses ang ganito? So ano ang aral kung ating sundan ang kaganapang ito? Ano yung aral na nandito? Ito'y pagpapakilala kay Moses na kung ganito yung arrangement o ganito yung pagkasunod-sunod na magiging application ng tao sa paggamit ng kanyang capacity, ay yung larawan ng Diyos na hindi nakikita ay makikita sa buhay ng tao. Kaya sa aking pangunawa, tunay nga na ipinakita ng Diyos kay Moses ang kanyang larawan sa sarili mismo ni Moses, na sa paraang gamitin niya ang ganitong pagkakasunod-sunod, mangyari na ang katarungan, ang hustisya, ang pagkamatuwid ay magiging sa kay Moses. At sa ganong sitwasyon, sa kay Moses nga, nagpakita ang Diyos. At kung ating mapapansin, may sumunod na senaryo dito na kwento ba, na nakiusap ang Israel na di sila pupunta doon sa bukid ng Sinai kasi mamamatay sila sa boses ng Diyos, yung sa tinig ng Diyos. At hindi rin nila maiharap ang kanilang sarili kay Moses dahil yung noo ni Moses kumikinang sa glory ng Elohim. So ito'y
result sa sunod-sunod na tamang paggagamit, itong arrangement na ibinahagi dito sa Exodo 34 na nai-apply ni Moses sa kanyang buhay, at yung mga tao roon na mga impulsive pa, mga madali-dalion ba? Hindi pa nila na master yung kanilang sarili, hindi pa nila na, kumbaga, alipin talaga sila ng dikta ng laman o ng kanilang pride, ng kanilang gusto. Nahihiya sila sa kay Moses dahil sa naipakita ni Moses na kahit marami silang pagkakasala, mga pagkukulang, mga katigasan sa ulo, ay andun pa rin yung pagmamahal ba as a leader. So, andun pa rin yung pagmamahal. Yun yung ipinakita dito na ating naunawaan sa larawan ng Diyos na naging ipinakita sa atin o ipinakita kay Moses, at ito yung larawan na lililok sa atin na gagawin niya tayong kagaya niya. So, sa pagkasabing mapagmahal, hindi ako madaling magalit, patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig, ako'y nanatiling tapat. So, itong tapat po ito sa pagkamatuwid. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinagpatawad ang kanilang kasamaan. So, ito na po yung senaryo ba na kung sa pagkakataon na may naganap sa iyong buhay na paulit-ulit na nagkasala ang taong ito, ngunit patuloy mo pa ring pinagbigyan. Yung bang wala sa iyo ba na isipin mong aabuso na itong taong ito dahil patuloy mong ipinadama ang iyong pag-ibig sa kanya. So, itong kabilang side naman, itong humihingi ng kapatawaran, hindi po ito ulit-ulit na yung pinatawad na kasalanan noon, yun pa rin ang kanyang ginawa sa pangalawa hanggang sa ikatlo, hanggang sa yung maraming kasamaan na sinasabi dito, hindi po ito isang pagkakasala na naulit-ulit lamang, kundi ito'y pagkakamali sa iba't ibang usapin o sa iba't ibang aspeto sa buhay natin. Nagets po? Kay ang hustisya at katarungan, hindi man ito parang kabubuhan. Kung paulit-ulit yung kasalanan at ang ikiklaim ng isang tao, sabi mo, nandyan sa iyo yung larawan ng Diyos na mapagmahal, mapatawad hanggang sa libo-libo, tumutupad sa pangako, nagpapatawad doon sa kasalanan na nagawa sa tao na nangyari sa kanya dahil gusto niyang makakagawa ng kabutihan pero nagkamali siya. Okay, kung ating titingnan, lahat naman ng naging hugot ng tao kung kaya siya'y nagsisikap o gumagawa sa anumang gawain sa buhay ay para makakagawa ng kabutihan sa sarili. Yan naman yung talagang, wala naman talagang taong gumagawa ng pagsisikap para sa sarili, para ikasasama sa sarili. Lahat naman ay ikakabuti. So, yung pagkakasala na magawa ay mapapatawad. So,
O patawad ng Diyos o patawad ng Panginoon, nagpapatawad. Yun yung tinutukoy dito na ugali. So kung sa atin, application, sa ating mga transaksyon, kung may nagkamali sa atin at humingi ng kapatawaran, ay handa tayong magpatawad. Kung kaya sa prayer ni Jesus Christ sa Mateo, Our Father who art in heaven, katong amahan namo ba nasa langit, na dito ba sa bandang dulo nandun yung pasaylua kami sa among mga sala, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at maging patawarin din kami sa mga patatawarin din kami sa mga nagkasala sa amin. Patatawarin din namin yung nagkasala sa amin. Murag inana ba? Parang vice versa lang po mga kapatid. So ang pinakapunto ko lang dito na itong larawan ng Diyos na pinapakita, ito po yung pagkaalam ng tao sa tamang paggamit ng ugali. Kaya dito man yung talagang pinakalarangan ba ng pinakalabanan ba sa papananatili kung paano ka magiging matuwid. Dito talaga sa paggamit ng ugali. Kung paano natin i-arrange yung ating pag-handle ba sa bawat sitwasyon na mayroon sa atin ngayon. Kung sabihin na nagpaparusa sa libo-libo at sa pangalawa at ikaapat na salinlahi at ito ay katuruan sa bawat isa, dahil kung i-apply nga natin ito sa literal na lahi, ay magkaroon talaga ng kawawang angkan, dahil nung isilang siya dahil nagkasala ang kanyang tatay, obligado talaga siyang magserbisyo dahil sa parusa ng kanyang tatay. At hindi naman talaga ito ang ibig sabihin, dahil hindi naman ganun yung Diyos na pinaglilingkuran natin at makapangyarihan na Diyos na ah, sinasamba natin. Ang ang pangyayaring ito ay ang aplikasyon nito sa ano po natin, sa individual ba? Yung bang sa pagpaparusa mo ba sa lahi na sinasabi dito, dahil nagpapakilala yung Diyos sa iyo, ito yung mga ugali, ito yung tamang arrangement, at dito sa iyo nakilala mo na yung Diyos at kumikilos na siya at parurusahan na yung angkan na sinasabi dito mula sa pangalawa at ikaapat na salinlahi. Ito po yung mga sanga-sanga ba at mga sanga-sanga ba ng mga ah, mula sa pangluod, alam yung panluod, pagtampo, ah, ah, pag yung iba kasing kaguluhan nagsimula sa simpleng tampo, tapos ah, nag na napabayaan, lumalaki, nagiging alitan at karoon talaga ng na namuo na tawag nito, yung kung sa Bisaya pagdumot, ano ba sa Tagalog yung pagdumot? Di man yung inis. Ano ba dumot sa Tagalog? Sis Lulu, ano yung pagdumot Tagalog? Hindi pa rin. Kamuhi, bro. Oh, Hindi. Bro, oy. Oh, pagkakamuhi sa kapwa. Yung mga ganyan, simpleng nagsimula sa tampo. Tama ba?
simpleng tampuhan nagsimula yan. At napabayaan, nagiging alitan, nagiging pagkamuhi sa kapwa, no? No? At humantong sa magkaaway na talaga, hindi pagkakasundo. So kung i-apply natin ito physically sa hindi natin gusto, habang i-apply mo ito, talo ka na. Talo ka na. Hindi na ito ang katuruan ng Panginoon kung nung ipakita niya ang kanyang mukha. Ang aplikasyong ito ay magsisimula sa sarili. Wala ka pang katunggali na pisikal na kapwa. So, nung nakita mo ang pagtampo, kay normal man sa bawat isa sa atin na magtampo. Ay, mga luran, may ta, mga, sa Bisaya pa, mga nagbaw, may glubot. Siskat, ano ba na? Maogid. Oh. Naagi ni pagkaluuran. Mayroon talaga itong pagkamatampuhin. Lalo na sa mga bagong nagsama. Watch out ka dyan, Siskat, kay bagong uya, bagong minyo. Ana ba? Dili. Saon. Naka-adjust Tugan, na oy. tugas dinod. Aw na gyud oy. Oh. Pero noy. Tinodro. Lagi. At itong simpleng ugat ng pagkakawasak, itong simpleng ugat na ito yung nandyan sa every transaction, every relation. Amigo, community, kamag-anak, kapitbahay. Tama po ba? Ito yung pinakasimpleng ugat ng hidwaan na hindi napapansin at binaliwala ng individual. Amin ba? Tama ba? Tama. So, Tama yung, po. yung application na parurusahan ko yung laki ba, yung ama at yung anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi, dito po ito gawin. Dito po gawin. Ang ama na tinutukoy dito, ito pong sinasabi sa John chapter 8 verse 44. Ito po yung Diablo. Ito po yung Satan. At matalakay naman natin itong Satan. Ang Satan, ito po yung serpent na nasa Genesis 3 na luminlang sa babae. At ito po ay ang pride. Ito po yung pagkamataas na ugali. Kaya nagtampo ka dahil may mapagmataas na ugali ka. Wala kang acceptance. Amen. Sakto gyud. At sa kwento ni Cain at Abel, ang sabi ng Panginoon, ang babala, ang kasalanan ay nakaantabay sa pintuan. At kung ikaw ay lalabas, nakahanda siyang bibiktimahin ka. So, ang senaryong ito, sa aking pagkakaintindi, ay dito nangyayari sa simpleng tampo. At ang ama na tinutukoy na parurusahan ng Diyos ay ang mapagmataas na ugali. Walang kaduda-duda, 100% po ako, ito po yun. Ang mapagmataas na ugali, ang ama. At ang anak, ito po yung mga pagtatampo at humantong sa pagkakawasak. So, nung ipinakilala ito kay Moses at kung i-assume natin ngayon, nakilala rin natin ang mukha ng Diyos at nakita din natin yung pagkamatuwid, kung ating silyuhan na talagang nakilala at nakita natin yung larawan ng Diyos,
and spiritual understanding, no, sa spiritual na pagkakaunawa, i-apply mo yung tamang arrangement ng pag-uugali. At ito yung pagkamuhi sa Ama. Ama ng pagkakasala, garbo, pride, ito yung mapagmataas na ugali. Sumod na itong tampo, mga unsa-unsa pa diha, mga laraw nga mga plano, mga plano na makapag-satisfy sa iyong galit, sa iyong tampo. Yan ang iyong kamuhian hanggang sa ika-4 na salinlahi. At kung gagawin ito ng individual, tunay nga na nakita mo ang larawan ng Diyos. At sa Episo, sa Colossians chapter 1 verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At alam po nating lahat, yung Kristo na tinutukoy dito ay ang karunungan. Kapag nagkaroon tayo ng karunungan tungkol sa sarili natin, tungkol sa tamang arrangement kung paano natin gamitin ang ating ugali, tunay nga na ipinakita ni Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita sa pamamagitan ng karunungan sa paggamit natin sa ating kapasidad. So, yan po mga kapatid, ang simpleng mensahe na aking maibabahagi sa hapong ito o sa oras na ito tungkol po sa larawan ng Diyos at kung paano natin kamuhian, kung paano nangyaring ang parusa ba ng Diyos doon sa Ama at sa kaapat na salinlahi. So, nawa magiging ano po ito sa atin dahil simple na mga hakbang ng ating mapagmataas na ugali, yung siguristang ugali natin, nabibitag tayo at magkakaroon tayo ng hindi magandang sitwasyon. So simulan ang practice na ito, simulan sa partner in life. So, simulan sa asawa kasi ang sarili natin dahil pinag-isa na tayo sa nagkaisa na kayo sa iyong asawa, magsimula diyan. Yung application para magkaroon ng mabulaklak na pagsasama ang inyong kamunyoon ba kung sa Bisaya pa. So inana ang application mga igsoon, tapos yung pagkamaluluyon, yung pagka sabi pa nga dito sa verse 8, in Bisaya sabi, verse 7, nagtuman verse 6 pala. Miagi siya hawa, ako ang Ginoo nga Dios, maluluyon dili daling masuko. So ito yung una, yung dulo at katapusan, yung una at katapusan, yun yung bantayan natin. Yung una, hindi daling magalit. Hindi daling magalit. At yung dulo, nagpaparusa sa Ama at sa ika-4 na salinlahi. Yung una, hindi daling magalit. Kapag hindi ka daling magalit, dahil mapagmahal ka at naalala mo yung sumpaan ninyo, kung kayo man ay magkaibigan, nagmamahalan na mag-asawa o magsyuta, nobya, ganon. Yung mga pangako ninyo ang tinutukoy dito na nasabi mo yung pangako mo dahil sa puno ka ng pagmamahal sa mga oras na iyon. At alam natin yung pagmamahal na emosyon na kung may emosyon na tumaas at nakapagsabi ka ng mga ganon, sa Diyos man yun. Yun yung alalahanin. Manabi to na sa kanta. Ang tamis ng sumpaan kahapon lamang. O
itong aral na ito mga kapatid, simpleng nandito sa loob natin at masyadong nabigyan ng pantasya sa paglipas ng panahon at na nawala ba doon sa pinakasentro ba na ito pala ay sa sarili natin at ang aplikasyon nito ay sa pamilya una at ma-extend natin sa ating kapwa mamamayan na ating lugar. So yan po mga kapatid, kung kayo po may katanungan at mga idadagdag tungkol sa usaping ito or may gusto kayong i-clarify, pwede po kayong magtanong or pwede po kayong magpaabot ng inyong unawa dito. Baka may na-assemble kayong mas habang nagsasalita ko, may na-assemble sa inyong isipan dyan na mas makakapaglinaw sa mensaheng ito tungkol sa larawan ng Diyos na ating nakikita. Go ahead po mga kapatid. Yes, bro Rowie. Isis, may udto. Maya Ogto, happy birthday din po. Salamat, Bro Isis. Rowie, tanong ko lang po, so kagaya po nung, paano po yung sabi niyo po na sa ating buhay mag-uumpisa sa, di ba, sa samahan ng mag-asawa. So masasabi mo ba, bro, na talagang responsibilidad ng mga magulang ang mga anak para gabayan sa kanilang paglaki na mahubog yung mga ugaling nararapat? Oo. Responsible talaga natin na mahubog yung ugali na nasa mga anak natin. Kasi ang katotohanan, yung anak natin extension yun ng ating pag-iral, no? Yun man yun, kasi sila man yung nagdadala ng ating pangalan bilang anak natin. So, responsibilidad talaga ng magulang na mahubog yung mga anak na kapag-display ba sa buhay nila ng tamang pag-uugali. At Mhm. yung responsibility na ito ay mayroon po tayong kanya-kanyang way para hubugin yung ating mga anak para makapag-display sila ng magandang ugali bilang nagpapatuloy sa ating pangalan bilang anak natin, ay mayroon tayong kanya-kanyang pamamaraan. So, kung sa akin kasi ako man yung magsasagot, pero hindi ito yung magiging general na ganito yung application natin kasi Mhm. pamamaraan ko to kasi iba-iba man yung sitwasyon natin. Pero pwedeng mapagkunan ng ideya, no? Pwedeng mapagkunan ng ideya dahil Opo. tayo mayroon talagang espesyal na kaparaanan para sa ating mga anak para sa pagpapalaki. So, sa akin kung ako sa paghubog ko sa magiging pag-uugali sa mga anak ko, tinitingnan ko yung ugali ng mga anak ko. So, kung ano ang uri ba, anong klase itong ugali nila. At sa disiplina sa aking pamamaraan, kapag nagkaroon ng pagkakamali ang kapatid na yung anak kong babae, sa pagpapaparusa, damay ang nakakatanda. So, yan yung rules ko. Aha. Oh. Kapag nagkasala yung matanda, yung panganay, hindi damay ang bunso. Sulo niya yon na sulo siyang tatanggap ng parusa. So Mhm. ang ganito kapag nagkasala si Elton, sa kanya lang ang parusa. Siya lang maparusahan. Pero kapag nagkasala si Bridget, parusahan si Bridget pati si Elton. Yun yung rules ko. At ang rason ko, dahil ikaw yung magulang, dahil ikaw yung nakakatanda,
responsibility mo na sawayin, patnubayan ang iyong kapatid. So, yan yung dahilan kung kaya maparusahan siya. At minsan tinatanong ito ng anak na unfair daw ako, unfair kasi wala man siya kasalanan, ba't daw siya nadadamay? Sabi ko, di mo pa yan maintindihan ngayon, pero paglaki mo, maintindihan mo kung bakit ganyan. So ganyan talaga, iba-iba yung pamamaraan ng magulang, pero yan yung pamamaraan ko. At yung intention ko habang ginagawa ko ang ganong uring parusa ay talagang sinabi ko na para magiging responsibility niya ba yung kanyang kapatid. At kung ayaw siya hanggang sa paglaki nila, wala na akong magagawa doon. Pero ako'y naniniwala na ang desire na ginamit ko para gawin ang plano o pamamaraang iyon ay pinaniniwalaan kong may kapangyarihan na magsagawa na talagang maintindihan ng bata ang aking gustong mangyari. At ang may kapangyarihan hindi yung pamamaraan kong ginamit, hindi yung kaparaanan na nakita kung paano pinalo siya, kundi yung desire na naging dahilan kung bakit yun ang ginawa ko. So yun po ang aking pamamaraan, isa sa mga pamamaraan ko na ginamit para hubugin yung magandang pag-uugali ng aking anak. Isa lang yun, pero alam ko napakarami pong mga pamamaraan. So responsibility talaga natin na mapalaki natin ang ating mga anak na may tamang paggamit sa ugali. At pinakapuhunan para mangyari iyon is prayer. So hindi man tayo parehas ng kaparaanan sa aplikasyon kung paano natin ihubog ang kanilang mga sarili sa paglaki nila, pero may parehas tayo na desire. At Yes po. dito tayo nagkakaisa sa desire. May iba-iba tayong kaparaanan pero desire natin iisa. So yung desire natin na para maging matuwid sila, yun yung patitibayin natin araw-araw through sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng pagsangguni sa makapangyarihang may likha. At yun ay isasagawa sa meditation or prayer baga, or sa anong pagkakataon ka, may vacant time ka na alalahanin mo o i-imagine mo, manalangin ka na yung desire mo ba sa paraang iyon, parang kinokongkrito mo, pinapatibay mo. Kasi may mga parents na buna lang, disiplina lang yung action, na disiplina kasi nagkasala, pero wala yung pinaghuhugutan bakit ginawa, hindi ba inaano sa idinadaan sa prayer. So ako naniniwala na sa ganitong paraan effective ito dahil maituturing itong debosyon, pagiging sincere natin sa ano ang ating desire na mangyari, ang pananalangin sa pamamagitan ng meditation, prayer, kung anong tawag nito sa inyo, o sa Bisaya pa, pagpamalandong man na sa Bisaya. So naka-raise hand si Brother Tamtam. Sis Julie, yun yung pong ano ko, sagot ko. Yes, bro. Pwede po mag-follow up question. Go ahead, sis. So, ang follow-up question ko, bro, kasi di ba ang mga bata, pag maliliit yan, sumusunod sa atin. Kumbaga ay kung ano sabihin natin, at saka kung ano ang ine-explain natin, madali silang, kumbaga sa ano po ay madaling kausapin. Kasi po, lahat ng sabihin ay nasunod lang sila. So, paano bro, pag lumaki na, kasi nagkakaroon na sila ng sariling pag-uugali, yung hubog ba na tinatawag na kagaya ng kahit anong ganda ng hubog mo, nakikita ko bro na yung
may mga taong nagkakaroon ng yung sinasabing kanyang ugali mismo. So, paano yun, bro? Ikaw ba ay matatawag na as a parent ay ano yun? Parang ikaw ay ano, hindi ko. Yung parang ano din po ikaw na kahit sa anong tahaki ng anak mo kung mapasama man or ibang way ng life ang kanyang piliin, di ba, bro, sometimes may guilt ang magulang kung bakit nagkaganon. So ano pong masasabi niyo tungkol doon? Ah, sa akin kung may sa ganong sitwasyon sa akin, ginawa ko na lahat tapos ganun pa rin ganun pa rin yung pa rin yung gusto niya ang ginawa. So, kung Kasi may mga impluwensya ng mundo, ah ng mga yung, kaibigan or whatsoever. yung influence, yung influence ang pinakinggan. So, gagawa ka ng ibang, kumbaga, ibang remedy ba? Kung Mhm. sa pagpapaalala, ginawa mo yung maraming beses mo siyang pinagsabihan pero hindi pa rin nag ano, nakinig. So, mag-change ka ng pamamaraan at ah, sa edad, nagmamatter din dun sa edad kung ano na rin yung edad, yung sa lalaki, mayroon naman sa batas 21, sa babae 18. So, Mhm. kung talagang ayaw niyang sumunod sa gusto natin, so ang atin is prayer na lang na Okay. wag siyang mapasama sa kanyang tinahak na pamamaraan. At kung sakali man na mang may kung sakali ba wag lang sana na may masamang mangyari, talagang masamang mangyari sa kanya, andon ka pa rin. Yung gabay ay nandiyan pa rin. Andon ka pa rin. Kasi Okay po. pagka ama o pagka ina, pagka parents natin, hanggang buhay tayo, habang buhay tayo, duty natin yun. So, Mhm. tungkol naman sa guilt na mararamdaman, kung ginawa natin lahat yung pamamaraan, sa tingin ko yung guilt na feelings na mag-arise sa ating damdamin ay hindi siguro mangyari na ano yun, mag-alarm ba? Kasi ginawaan mo naman yung the best mo bilang ina, bilang ama. So, wala. Pero kung pabayaan mo na nung napahamak siya, pabayaan mo, possible, magkaroon ka talaga ng guilt. Kasi hindi yun guilt na kulang ka sa patnubay, kundi guilt yun dahil yung duty mo bilang parents ay pinutol mo na. Kasi may mga parents kasi na, hindi kita tutulungan kasi sinabihan na kita. Para sa akin, kung Mhm. sasabihin yun ng parents, hanggang bibig lang yun. Yun ang tunay na magulang. Normal na may Opo. tayong ganong sasabihin mula sa magulang, pero hanggang sa bibig lang yun. Kung may magulang na gagawin talaga niya yung tutuhanin niya, pababayaan niya yung kanyang anak, mali siya ron. Mali talaga yun. Hindi yun tama. Dahil yung duty natin bilang magulang habang buhay tayo. At kung gagawin natin yan, ang duty din ng ating mga anak, pagturing sa atin bilang magulang habang buhay rin. Amen. Salamat, bro. Go ahead, bro Tam. Nakarisan si Brother Tam. Happy birthday, bro. Ay, salamat, bro. Birthday mo pala, bro. Iguang na yung kabaw, bro. Oo nga. Number lang na, bro. Number. Bro, Ah, 36 pasensya na. nga pala, na-late nga pala ako. Follow-up lang, question lang to, bro. Halos naman na nasagot ba yung kay Sis Julie? Okay, go ahead, bro. Follow-up question. Kasi yung situation ko naman, alam mo naman, bro, di ba? Yung sa bilang magulang, kasi yung anak ko, di ba?
unang anak ko, parang sabihin ko na lang na naging irresponsible ka ba? Irresponsible ako. Tapos, edad na siya ng 25, kumbaga nasa tamang edad na din. At yung guilt nga na nabanggit mo nga ngayon, parang yung time na irresponsible ka na, wala ka pang, yung kasama mo siya, hindi mo pa kasi kilala hindi mo pa alam yung ano ba, tama kung paano ano yun. Sabihin natin irresponsible. At ngayon, parang gusto mong Pumawi. habulin, bumawi ba? Pero parang ang hirap pumasok doon sa ano, parang hindi ano niya, mahirap i-introduce doon sa situation na yun. Yun yung napipil ko nga yung sinabi mo guilt ngayon na ganyan. Na parang hanggang ngayon wala akong idea kung paano ko siya sisimulan. Yun lang yung bro. Okay, Pero so kung sa ako mahitabo, no, kung sa akin mangyari ang ganon, hindi ko masabi na ito yung gawin mo, Brother Tam, kasi wala ako sa sitwasyon mo. Ako tumitingin lamang sa nasalaysay na kaganapan. So kung ako mag-assume na ganon, talagang totoo na mahirap pasukin, o yung naiwan ba na kung ano pa, parang mahirap habulin yung naiwan na mga panahon ba na gusto mong bumawi. Para bang isang sakahan na napabayaan ng maraming taon, nung bumalik ka at gusto mong i-recover yung sakahan na iyon, ay napakarami ng dawag, napakarami ng kahoy na dapat putulin, na siyang ah, dahilan doon na yung sakahan mo ay mga tanim na naiwan mo roon sa sakahan na iyon ay posibleng namatay na or na-choke doon sa mga dawag. Yung dawag, yung sampinit yata, Bro Tam, tama ba? bro, At yung may mga kahoy possible na tutubo doon talaga sa sakahan o sa bukid ba na yung naiwan. May mga kahoy na tumubo na hindi mo ine-expect na tutubo roon. So, kinuha natin ito bilang analogy. Tama ba? Analogy o bilang example, no? Panag-ingnan sa Bisaya. Kung sa sakahan o sa bukirin, ang kailangan mong putulin yung dawag. Una, kasi yan man yung maghaharang sa iyo at masasaktan ka kung papasok ka roon kung may mga dawag. Tama ba? tama bro. So, itong dawag, ito po yung sampinit na binigyan ng kahulugan ni Jesus Christ sa panahon niya. Ito po yung takot sa sarili. Tama. Tama po ba? Kaya mahirap, kaya kung sa sitwasyon mo, Brother Tam, kung sa ako, dawag yung puputulin ko una. Yung takot mong mag-approach naipafeel mo sa anak mo yung duty mo bilang ama, yun. Kasi para bang nahiya ka o para bang sino ba, baka natakot ka na, sabihin nyo, kuan sa kada ka ng feeling sad kay kang magpakaamahan bisa man ka sa una, murag kana bitaw tong kadlukan siguro, di ba? Balatam, pwede yung kana, no? Pwede. Tama bro. So matakot tayo na baka sabihan tayo na ngayon ka lang nag-acting na ama dyan, saan ka noon nung kailangan kita, hang pinapalaki ako ng wala ka. So, parang ganon yung takot. So, pero in practical, kung tingnan natin doon sa nagiging analogy natin, doon sa panag-ingna natin, putulin ito yung dawag para mawala yung takot at magsimula tayong pasukin yung bukirin para i-recover. So, pagpasok natin doon, may mga kahoy na tumubo. Yung kahoy, nagre-represent po yun sa gawa. So, nung bumalik ka bilang ama doon sa buhay ng anak mo, mayroon na siyang mga na-symbol na ginagawa sa buhay. So, yun yung kahoy na tumubo doon sa bukirin na hindi mo ina-expect na tumubo. So, ang titingnan mo doon, habang linisin mo yung ilalim ng sakahan at putulin yung mga dawag, hayaan mo muna yung mga kahoy na tumubo. At kung hindi mo kilala at hindi mo alam
yung mga kahoy na iyon, obserbahan mo muna at tingnan kung magagamit mo ba. Kung magagamit mo ba. At sure, magagamit mo talaga yun. Kahit baliko yung kahoy na nandun, dahil naglilinis ka pa, huwag mo munang putulin. Kuha mo ba, Tam? Kuha ko bro. So, kung papakilala mo o pag-introduce mo sa iyong sarili, kung pagsisimula mo na ipakilala mo ang iyong sarili bilang ama, may mga ginawa siyang baliko, yun yung kahoy, huwag mo munang putulin. Huwag mong kaagad sawayin. Kasi, ang kahoy doon sa gubat o doon sa sakahan, habang maglilinis ka pa doon sa ilalim, nakakatulong yun sa iyo. So, hindi ibig sabihin na itutolerate mo yung maling gawain niya, gawin mong silungan muna para makapasok ka roon at magawa mo yung iyong duty bilang may-ari sa lupa. At nung na control mo na yung ilalim, naputol mo na yung mga dawag, saka ka mag-decide na yung mga matutuwid na kahoy na nandoon ay iwan mo para magamit at yung mga baliko ay simulan mong i-trim kung kayang maging matuwid. Kung hindi, putulin mo. Ganon yung gagawin ko. Pero tekniko yun, wala ako sa sitwasyon, pwedeng masabi ko, madali kong nasabi, pero alam kong mahirap to gawin. So yun yung ano ko, Brother Tab. Nawala si Brother Tab. Salamat bro. Okay, salamat Brother Tab. Okay, lisod man gud Brother Tab nga atong badlongon bitaw atong anak nya ingnon niya ta nga badlong-badlong sa ka mura sa kinsa mura sa tarong nga ang pagkaamahan lisod pud no. Nasabihan na ako bro na ano eh. Ang gawin mo muna sa sarili mo, parang ganun ba? No. Kaya yun yung sabi ko na kung may ginawa siyang hindi mabuti, pasilong ka muna ron para sa paglilinis mo sa ilalim, yung ginawa niya, yung habang pinasok mo yung buhay niya, na nakasilong ka doon sa ano niya, naka-establish na nga gawa. Kung siguro tingnan sa iba, tinutolerate ng amang ni Brother Tamtam yung masamang gawain ng kanyang anak dahil gusto niyang bumawi. Maling paraan yan. Pwedeng husgahan nila, pero kung hindi nila alam ang yung intention, kaya na sinabi ko, ganung pamamaraan, ay isang matalinong pamamaraan na may kapangyarihan kung gagawin mo yun na mayroong pure desire na talagang pamamaraan mo rin para muling makontrola ang sakahan o yung bukirin na naiwan. Mo na yung mga panambagon, mga pamastor nga panambagon, Brother Tamba. No, Brother Tamtam. Seryoso, Brother Tamtam. Amin ako bro. Kinsa pa mga igsoon. Kaya murag nag-arrange na nita diri sa para sa pagsugod sa pagsisimula natin sa pagpupuri para sa new moon. So, ano pa po mga idadagdag ninyo mga kapatid? O mga clarification tungkol sa ating topic. So, yung topic natin, larawan ng Diyos at ipinakita kay Moses, yun po yung tamang arrangement, tamang paggamit sa mga pag-uugali natin. Ang unang hakbang, kailangan maging maawain tayo, mahabagin. At yung dulo, kailangan parusahan natin ng Ama yung kasalanan, yung ama at anak hanggang sa ikatlo, apat na salinlahi. Iyan po ay application, hindi sa kapwa physical na tao, kundi yan po sa pamamaraan ng pag-uugaling mapagmataas na nakikita natin at nagsisimula sa simpleng tampo na ang tampo bunga ng mapagmataas na ugali. So, dapat pala bro, practicein yung pagiging mapagkumbaba. Kasi minsan po, yung mga tao po, hindi po nila alam na dapat po, yung pagiging mapagkumbaba. Kasi minsan po, yung mga tao po, hindi po nila alam na dapat po, yung pagiging mapagkumbaba.
Yun yung topic din natin nung nakaraang Sabatin, yung pagpakumbaba na makapangyarihan. Yung Mhm. mayroon manggong papakumbaba sis na walang kapangyarihan. Kaya yun yung nakakapagpanghina ng loob na yung mga tao nagsabi, hindi na tayo magpakumbaba kasi pag nagpakumbaba ka, apak-apakan ka lang. Mhm. Mhm. Oo, Dalawang klase, opo. ganun. Pakapakan ka lang, wag kang ganun. Sa panahon nila noon yun, wala na ngayon yan. Hindi na panahon ng yung panahon na ngayon ng alisto, hindi na santo. Mura ako, bro. Ganito yun. Panahon na alisto, di na panahon ni Kristo. Yung man sasabihin, wala na yan. Lumang pamamaraan yang Kristo. Alisto dapat para hindi ka apak-apakan. Mhm. So sa makatwid bro, ang sinasabing sumpa, let's say dun sa sumpa na um, mag ano ba to, mamanahin ng salinlahi mo, Mm. ganun, yung parang ganun. Yung So parurusahan yun, niya. yung parusa. So tawag nito, yun din ay hindi mamamana ng salinlahi kundi sa sariling gawa ng isang tao. Yun. Yun yung point ko. Yun. Tama sis. So minsan kasi may nakikita tayo na yung family, 'di ba? Yung parang makikita mo yung yung resulta nung Yung di ano ba? malas. Yung kamalasan, yun. Yung kamalasan ng ng ama na mamana naman din doon hanggang sa yung mga Sa kapu-apuhan. mga anak. Ah. Oo. Kasi yun, So, yung ganong kaganapan, possible na yun yung patutuo sa pinagpatuloy din nila na pag-uugali ng kanilang tatay. Kung kaya naging nakita sa physical na lahi ang parusa na nasabi. Kasi yung ugali pinagpatuloy rin nila. Yung kanang pagkaluuran, hinungdan sa dimalas, mo hinungdan sa away, mo hinungdan sa daghang abriya sa kinabuhi, kinig yung kaluuran. Tama ba si San? tama. Para hindi makapenetrate yung sumpa na magiging lilipat-lipat sa ating physical na lahi, spiritual na estado na nakikita natin na dapat kamuhian, gawin na natin dito sa individual, sa loob natin. Kasi kung hayaan natin na mag-manifest ang mga ugali na yan na mag-control, parang do-dominate sa atin ba, mag-dominate sa atin, talagang mangyayari na yung sumpa mula sa unang sa ama, sa iyo, kung ikaw ugali, sa example, sa ako, yun yung ugaling yan ako, ginamit ko. Yung sumpa na nasa sa akin, mamana sa anak ko. Kung ganon din ang pag-uugali nila, kasi malaking possibility kasi ito yung ano din ni at Mrs. Julie na responsible natin, no, ang paghubog natin sa ating mga anak. Kawa sila ba? Yung bang ma-idolize nila yung ating pamamaraan na luod-luod, yung pagtatampo-tampo. Kung mapansin mo, may bata na matampuin masabi talaga ng nakakita. So, siliwata yung samahan, eh. Makapana sa tatay, manang-mana sa nanay. Ang katampo, ang pagtatampo. Baga, yung responsibility natin na ihubog ang anak natin is yung first move natin, patayin natin yung pagkamuki sa sa ama ng pagkakasala at hanggang sa ikaapat na salinlahi, gawin natin dito sa loob natin ngayong nakita na natin ang larawan ng Diyos. So, gawin natin sa sarili natin. At kung nakita ng anak natin na di ta dali manluod, di ta daling masuko, mahimo tang idolo, maging idolo tayo nila na di tayo daling masuko. Kung kung nagalit man tayo,
nagpapatawad tayo kung nagalit man tayo, nag-express lang tayo ng ating disiplina bilang ama dahil nagkamali sila. So, yung ganun ba na pamamaraan, makita nila at magiging isa sa pinaka-effective na paghubog sa kanilang ugali, sa kanilang paglaki at magawa sa ganung paraan magawa natin ang ating responsibility bilang matuwid na magulang. Pero bro, di ba nakakapagtaka, bakit yung mga 2 years old marunong na magtampo? O Sa, ang hindi mo naman nakikita. Kumbaga yung parents hindi naman parang nakaka-confuse kasi Ah. meron na silang ugaling ganun. tampo, yung anak ko si Oo. Hibil, At saka yung galit na marunong nang magalit. So, wala pang isip yun hindi pa talaga kasi ganito yun. Sa observation ko, hindi naman ako talaga nag-aral ng sinsya, no? Pero in observation lang ba? Ang dinidetect ng bata is parang parang vibration yung dinidetect niya. Emotion na didetect niya. Parang hindi man totally na detect niya yung hindi man niya totally naintindihan yung sinasabi dahil on developing pa yung kanyang utak, no? Hindi man niya totally naintindihan ang yung sinasabi, pero nadidetect niya ang meron sa bata is yung senses niya, yung emotion, nasisense niya. Kapag nagalit ka, nasense din niya. Nagtampo ka, nasisense din niya. So, sa ganong paraan, na-experience din ng bata na ang nanay, habang siya'y lumalaki for 1 year, 1 year and a half, nasisense din ng bata na ilang beses din nagtampo yung nanay at tatay or yung nakapaligid sa kanya. Na-attract niya yun, na-absorb niya yun ang ganong emosyon, ang ganong frequency. Na-absorb yun, naniniwala, ganon yung paniniwala ko, na-absorb niya yun. At nagiging sa sarili niya yun. At magtataka ka na lang, bakit marunong siyang magtampo? Pero ang totoo, sa aking obserbasyon, dahil nagmula sa atin yun. Nagmula sa atin yun. Yan yung proseso kung kaya ang bata marunong magtampo, marunong nang magalit. At dahil ang nanay nagalit talaga. Magagalit talaga ang nanay kaya na-develop din yung kanyang pagkagalit dahil nagalit din tayo sa kanya. Naobserbahan ko nga si Hibel 1 year 1 year and 6 months kapag nagalit siya papaluin din niya yung kamay ni Sister Mercy. Paluin din niya yung kamay. Kasi yun din ang ginawa ni Sister Mercy kapag siya nagalit siya, pag may pinakialaman na gamit, papaluin yung kamay. Kapag nagalit din si Bill, papaluin din niya yung kamay ng kanyang nanay kung may kukunin na nilalaroan na ang mga bagay na kukunin sa pilitan, papaluin din niya yung kamay ng kanyang nanay. So sabi ko, talagang ganun yung nangyayari. Kung ano yung inaano mo, ma-absorb talaga sa bata. At tinuruan ko nga si Mrs. na kahit hindi pa siya nakakaintindi ng lubusan, anuman ang gawin mo, anuman ang kukunin mo na nilalaruan niya, na ayaw mong laruan niya, magpaliwanag ka. Ugaliin mong magpaliwanag sa kanya. Nang sa gayon, maglaki siya ba na ma-adapt din niya yung magpaliwanag kung may kukunin. At kung aalis, kapag nagdididi siya at aalis si Mercy kasi mag-CCR tapos ayaw pa niyang titigil sa pagdididi, sabihan ko, pakiusapan mo. Okay lang magalit siya, umiyak siya, basta pakiusapan mo. Ugaliin mong pakiusapan kasi ang aral na nababasa ko sa episo size. Sabi doon, mga anak, tahura ang inyong mga inahan, yung mga ginikanan. Sa sumpay sa ubos, yung dulo, sorry Sis Julie, ang sabi doon, igalang mo ang iyong magulang. Sa pagpatuloy sa bersikulo, ang sabi, mga magulang, huwag ninyong galitin ang inyong mga anak. So, minsan kasi, hindi na ginagawa ng nanay yung pagpapaliwanag o ng tatay o ng magulang kasi
autocratic dahil magulang. So, ang nakita ko, kailangan yung kahit hindi niya naintindihan, kung sabihin mo with yung intention mo ba, i-activate mo, at ako'y naniniwala mayroong frequency na marireading siya kahit hindi niya magustuhan, sa paglipas ng panahon, maiintindihan niya at yun ang magiging ugali niya. Kaya nagtatampo si San kahit 2 years old, 1 year and a half, nagtatampo na, marunong na magtampo. Si Hibil, ganun, marunong magtampo pag may hiningi, hindi mo ibibigay. Tatampo siya. Kita bro, copycat. Ah. Copy ako, sis? Oo. Hindi. Okay ka bro. Okay. Sabi ko copycat yung mga bata. Okay. Oo nga. So, gagaya talaga yon. Oo. So, yung pagtatampo, mula yun sa magulang na nagbabantay. Mangluod na yun. Sa nakaduwa. Tanan kasi na-absorb niya yung frequency. Yung ito, observation ko, sis, may ayun, naobserbahan din natin, siguro lahat ng magulang naka-obserba. May yung mga anak natin, may pagkakataon natutulog, biglang umiyak. Sabi natin, gidamgo, na naginip. Diba? Mhm. Biglang iiyak. Tama. Iyak na parang hagulo na iyak. Kawawa talaga, bakit umiyak siya na wala namang masaya naman siya kanina. Wala pa. Parang bigla lang. O sabi ko, yan yung mga pagkuan ba? Pag-usbong ba sa capacity ng kanyang isipan, at may mga na-activate na mga kaluluwa or something, pamamaraan na na-activate na nandyan sa kanyang isipan na activate na ba sa paglipas ng panahon, o sa ganung oras may na-activate na. Yun yung paniniwala ko, pero hindi ko man masuportahan ng biblical na patotoo, pero yun yung obserbahan ko. So, okay na. Mga igsuon, saan na oras sa 6? Bro. 1:46. Wala rin kada, sis Mercy. Mga igsuon, mag-closing prayer na ta kay mga 2:30 magsisimula na yung pagpupuri para sa new moon. So, closing prayer muna tayo, mga kapatid. Sige, bro. Sige bro. Ay, pa di ko kapangutan ng siskat kat. Okay ra ka diya ka siskat. Okay ra kayo, oy. Tinuod to siskat, tinuod to akong gingon. Oh, tinuod, bro. Asa to katong panlood, tinuod to. Awan na ko alang panglood ron, bro. Pantay din na tinuod ha. So, Bro Rowie, Yes, wala sis. ka ng oras. Di ba magtanong ng isa na lang? Go ahead, sis. Pwede pa, basta may magtanong. Extend natin yung So, Bro Rowie, yung tanong ko sa'yo is between yung mga parents sa mga anak. So, paano naman po sa mag-asawa? sis? Kasi di Okay. ba two different person na nagsama, yung naging mag-asawa. So, yan po ay may kanya-kanyang ugali. I mean, lahat naman po nag-aasawa is nasa tamang edad na may kanya-kanya ng karunungang nalalaman. So, paano po sa mag-asawa yon? Paano i-apply Mhm. yung ugali na pag-a-arrange? Yun yung pinaka una na magiging i-apply yung nakitang larawan ba dito talaga sa couple, sa Bisaya pa magtiayon, ito sa mag-asawa, laki at babae. Kasi ito man yung pinanunumpaan nating magiging kasama habang buhay. Dito Mhm. natin i-apply yung unang nabasa natin sa verse 8 na maging maluluyon, magiging mahabagin, at hindi madaling magalit. Dito talaga ito unang apply.
sa So asawa. both sides. Both side. Both side. Hindi naman pwede yung, kasi usually po pag Pilipino, di ba, mas masunurin at mapag-ano ang babae kaysa sa lalaki. Submit. Kasi, Pagsasubmit aha, kultura natin. mhm, aha, Okay, so kung sa Pilipino, sa atin, no, ganun pa rin. Both side na pagkamaluluyon. Yung pagkamahabagin. Kung sa kultura natin, yung submission ng asawa ang tinitingnan na siya yung magpakumbaba dahil babae siya. Parang ganun yung dating, no? Ganun yung dating. yes Pero po. alam ko namang Para ayaw. more clear. Mhm. Alam ko namang ayaw ninyo yon. Ayaw talaga ninyo ng ganun. Okay. Parang unfair talaga, no? So, kung ako sa aking pagkakaintindi, di tama na may mag-sacrifice, may martyr ba? Na ako Superior. bakit kailangan ako ang magparaya? Bakit kailangan ako palagi magparaya? Kaming babae ang magparaya. Dahil yun na ang kultura na kinagisnan natin. Which is, ito yung tinutukoy na pagkain ng bunga, ito yung pangyayaya ng babae na pinakain niya yung lalaki sa bunga ng kahoy na hindi nagbibigay ng karunungan sa mabuti at masama. Dahil balikan natin, yung babae, yun yung existing na kaparaanan. I mean, yung kasanayang pamamaraan. At kung ating ihambing sa katanungan ni Sis Julie ngayon, ito po yung kultura na ang babae ang magpapailalim sa lalaki. Which is, mali itong kulturang ito. Dahil na-abuse kayo. Pwede rin sila babae, pwede sila maghubog-hubog. Tama. Na-abuse. Hindi, mali ito. So, ito yung sinasabi na niyayaya o inalok ng babae ang kanyang asawa. Kasi ang asawa dito, yun yung humanity. Yan po yung lalaki at babae na tao na gaya natin ngayon. At yung babae dito, ito po yung kultura o kapamaraanan na nag-exist na kahit mali, pinagpatuloy pa rin. Amen. So, kung mananampalataya ka ngayon at ikaw lang ang sumampalataya at hindi ang iyong asawa, dito na ngayon ang problema. Paano i-apply ang both side na maging mahabagin? Kung saan nandito pa yung kultura, tapos nandito pa yung kultura na sinunod ng iyong asawa at sa ibang usapin, ikaw lang din ngayon ang nandito sa Tura community. Parang ganun yung dating. So, paano i-apply? So, yan yung tanong possible ni Sis Julie. So, ang gagawin natin, doon na tayo babalik sa makapangyarihang pagpakumbaba. Doon tayo sa makapangyarihang pagpakumbaba. Kung naniniwala tayo at i-apply natin yung pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, magiging makapangyarihan ang pagpapakumbaba. Tingnan nyo. Kung magpapakumbaba ka, nagagawin mo yan dahil yan yung kultura, yan yung nakasanayan. Magpakumbaba ka ba? Magparaya ka sa iyong asawa dahil yan yung nakasanayan at para sa kanya dahil siya yung asawa mo, mali ka dun. Pero parehas lang yung ginagawa, nagpakumbaba. Pero mali ka dun sa purpose. Mali ka dun sa pinaghuhugutan mo ng iyong pagpakumbaba. At yung gawaing iyong pagpakumbaba, walang kapangyarihan. Ang possible na mangyari, apak-apakan ka at abusuhin. At ang kalalabasan, maging martir ka, kawawa ka. So paano magiging makapangyarihan? Habang gagawin mo ang pagpapakumbaba at pagpaparaya sa iyong asawa, dahil hindi siya mananampalataya at yun yung kultura natin, Pilipino, submit tayo sa ating asawang lalaki, gawin mo yung pagpaparaya mo para sa sarili mo. Dahil ngayon, na ituro sa atin na ang sarili natin ay empty at kung mayroon tayong sarili ngayon, yan ay ang Diyos na lumikha sa atin. Pag inalay mo yung pagpapakumbaba mo sa sarili mo, inalay mo yun sa Diyos. Amen. At kapag napapurihan mo ang Diyos, may kapangyarihan ang iyong gawa. At yung asawa na hindi mananampalataya,
na parang busing sa iyo, tatalab ang iyong panalangin. Dahil yung ginagawa mong pagpakumbaba para sa sarili mo, yun yung pinaka-ultimate prayer mo. At siguradong makakarating sa Diyos dahil ang sarili mo, yan ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen. Amen. Yun sis. Okay. Thank you, bro. Para malaman, nasa may mga sitwasyon tayo ng ganon, sulayin ninyo mga igsoon, subukan ninyo. Di talaga masisira buhay ninyo. Vice versa rin, kung ikaw babae, ikaw yung may ganitong alam, tapos ikaw lalaki, ikaw ngayon ang mananampalataya, tapos gusto mong itaguyod ang iyong pamilya sa mataas na aspeto ng pangunawa para sa pag-unlad. Una sa relasyon, susunod na yung estado sa physical na buhay. Ganon din ang gagawin. Tama ba, Sis Kat? Yes, bro. Tama. Para tirada sa pagpaubos. Para dili ka Yes. masakit. Sa panahon na gagawin mo yung pagpakumbaba, hindi ka mapapagod. Dahil alam mo, yung ginagawa mo para sa sarili mo. Hindi ka mapapagod. Pero kung para sa ibang tao, kahit asawa mo yan, kahit anak mo yan, mapapagod ka talaga. At pagdating sa dulo, disappointed ka. At pag na-disappointed ka na, wala ka nang ganang gumawa ng mabuti. Maldita ka na. Buwag kung buwag, patay kung patay. Mao Push gyud. na buwisit. Pinamuha na pa, push lang buwisit ng kinabuhian eh. Mao jud. Di ba sis? Sis Mers? Kumbate din. Dapat may pahabol pa bang katanungan? Bro Rui, ang ano ba yung tawag nito, yung last upload ni Sis Rose na video sa YouTube, yung relive Torah ba? Hindi, wala mang sounds doon nasa bandang dulo. Bakit yun? Ay, kuwanto sis? Naglagra. Naglagra to siguro. Ah. Tapos, pero ipakiingon ni Sis Rose, i-upload yung ito sa YouTube, bro, kay, ano, ang tawag nito, unstable yung signal kanina dito, hindi ako nakaano sa umpisa eh. Kuhan din niya, gina-record man ni sis. Yan yung i-send sa Ah, ating sige. recording. Oo. Sige. Salamat. Happy birthday, di ay, oy. Oh, si Tiboy, salamat kayo. Happy Nagkaguwang, birthday, bro. nagkagwapo ba? Kana, Katawa. gyud. Klaro Happy kay birthday, bro. Oh, mo. Sis Catherine Brand. Thank you, sis. Thank you, ate sis. Unya, wala na pangutana. Sis Kat. Wala na, okay na. Nagdali patog palit si Brother Gio kuan, dihang ice cream ko. Adi lang ko anang cake, kay kaybaw ko signay magdag cake ba. Sus naagyo din nagdag cake. So ice cream lang. Sus ang palit og ice Ayay. cream. Lami, ma-birthday da. Naiihaw diri patoy 5 ka buok oy. Hala, oy, kanindot good. Naduol pa lang ng Davao ay. Maligo man daw mig dagat unta karon. Anya, Kaso kay magligo sana kami ng dagat. wala palang ulan dyan, bro. Wala, Sa mainit Davao? na. Mag-iisang linggo na yata. Ngayon Oh, lang din ayos linggo pala. na ito na hindi umulan. Mag-iisang linggo na. Magligo sana kami ng dagat kaso pagdating namin kagabi mula Lanao, sabi ni Bridget, ngayon ano nila nutrition month. Tapos siya yung nag-assign para kompra ba, magbili ng mga lulutuin nila. Tapos alam ko wala man talaga yung alam. So ako talaga yung bibili. Ah, Tapos kaya yung pala. tapos yung lulutuin larang. Agoy. Tapos
sabi ko, di talaga niya kaya yon. Kasi nasabi ko sa kanya, pag nag-nutrition month kayo, nung anong araw yon, pagsabi ka lang kasi pwede man larang yung ating lulutuin doon para lutuin mo yung larang para makatikim din sila ng ganong luto ba. Larang sa Cebu. Larang sa Cebu para Oo. makatikim din sila. Tapos instruksyonan lang kita. So, mga 3 araw na sinabi ko yun, nung ngayong Friday, inano na ako. So, ah, napilitan ako eh. Imbis maligo sana, sa Sunday na lang kayo. Oy, Di sabi ko, maligo na lang sila, kaya hahabol na lang kami. Ako. Tapos pagod oo. din kasi galing sa biyahe, wala na, hindi nagtuloy. Ah, Okay lang din. Sabi ko, pag di nagtuloy, wala. Cancel din yung Zoom natin ngayon. So, hindi na nagtuloy, kaya nag-ano ako na mag-Zoom. Kasi naghanda naman ako ng topic ba? Kaya ito yung topic na magpag-uusapan natin para yung mga napag-usapan na, yung mga napag-aralan na parang na pag ganito kasi yung nagiging topic, ganito yung mga laman ng ating pag-aaral, parang yung naging napag-usapan sa mga nakaraang pag-aaral na compress ba at na-apply sa sarili. Yun yung napansin ko, mga kapatid. Nagiging ang sentro para sa sarili at para sa ikakuunlad ng ating pagkatao. amen. Sabi nga ni, di ba, ilang linggo na yun walang Zoom at walang live ba? Sabi ko, hindi na nagla-live yung Davao. Sabi naman ni Budi, niabot na gyud ang panahon nga, niingon si Kuya Rowie nga, maabot ang panahon nga, hindi na akong mag-share sa inyo ha. Pasabot ana nga, hamtong na tangtanan. Nahamtong na dahil ka. Hamtong na. Sure di na Rowie. Hamtong karon. Amtong naman, Jud. Alam ko naman na lahat matured na sa ganito. So, ang ganitong mga isinishare ko, alam ko namang alam ninyo ito. Ang sa akin lang is yung ipaalam ba na ito yung ibig sabihin ng Torah at magiging ang naalaman ninyo na ganitong pamamaraan ay titibay ba na biblical pala ito. Ito pala yung ibig sabihin ni Amen. Moses. Yun yung punto ko. Hindi ito Amen. Tama. na wala talaga kayong alam sa ganitong alam kong alam ninyo at mayroon kayong kanya-kanyang skill sa paggamit ng inyong capacity ba. Mga ngilingigod mo. Sa ngako lang, mga igsuon, yung sa akin lang is yung ano sa inyo ba na ay biblical pala ito. Itong pamamaraan ko ngayon ay biblical pala. Noon Amen. itinuro na Tama. pala ito. Mm. Ganun po yun. Kumbaga, kung sa balay pa nagbarog, kung sa pamamahay pa ito, yung sa bahay pa na tinayo, nakatayo na yung bahay ninyo. Ang gagawin ko lang, sinabi ko, ito yung brace, ito yung kaunting piraso ng kahoy na ilalagay dito para mas titibay. Tibay na Amen. siya, pero mas titibay pa. Nya. Nama si Jason Miala nawala. Nagpaalam siya bro. Ah. Ano yung sabi niya, may chat siya sa nagpaalam siya. Nag-greet nga siya sa'yo, happy birthday daw, happy new moon at saka happy anniversary. Okay, ang nangyari man mga kapatid, kaya birthday ko, anniversary natin, parang sinadya ba, no? Na Yes. ang nangyari kasi nung nag-study ako kung paano kwenta ba kung lunar birthday, kasabay nung pag ano ko sa lunar calendar, naalaman ko yung araw ng aking ang karawan ko ba is new moon pala. So tiningnan ko, yun ay ika-5th new moon sa taon. So madali lang i-trace yung birthday ko, hindi na sa Gregorian calendar, kundi sa lunar calendar. So every 5th new moon of the year, yan yung birthday ko. So nung in-announce ko ito nung OHC ako, nasa Cebu pa kami noon, nasa Cebu pa tayo, no? In-announce ko na birthday ko is new moon at nagpunta yung mga kasamahan natin doon sa Cebu. Yun din yung time na in-announce ko na aalis na ako sa OHC. Yes. At doon yun na nagsimula ko. Kung kaya anniversary yung Tura community sa birthday ko, sa 5th new moon, kasi doon din umalis ang Tura community sa Lumaya. doon din nagsimula ang Tura community sa
sa araw na iyon na nag-declare ako, nag-announce ako ng hihiwalay na ako sa OHC dahil hindi tama yung ipinangangaral. Kaya every 5th new moon ng taon, yan po yung anniversary ng Torah Community at the same time birthday ko rin mga kapatid. Kaya murag ituyo ba? Ang inag-birthday Yes. ko, naadyoy magluto bisag puso ray luto o naadyoy maluto kay new moon man. Tama. Oh, good. Kung maabot ang panahon nga maabot na jud ang mga pagligid sa panahon ba, darating itong mahaba-haba ng journey ng Torah Community, tatanda na si Bro Rowe o wala na kundi kaya wala na kayo, lilipas talaga yung tao. Madali lang maalala kung every birthday ko, every 5th new moon, anniversary ng Torah Community. At yan ay taon 2020, 2021, 2022. 2021 sis 21. 2021. 2021. 2021. So 4 years na tayo. Tama ba? Yes. 4 years. Yes, bro. 4 years na Torah Community. So sa katuruan sa Torah, ang pagtatanim ay sa pagsasaka, alam ko spiritual 'yon eh. 4 years wala pang harvest 'yan. 5 years wala pang harvest. Pagdating 6 years, harvest. May harvest na. Kasi pag namumunga ang tanim sa 4 years, unang taon hanggang sa 4 years, 5 years, hayaan lang sa puno. So 6 years, 7 years, may ani na. May ani na. Sa 6 years, may ani. 6 years. Pagdating na 7 years, wala na namang ani. Aw. Mm. Tanom na pod, tanom naman. Hindi, cutting, Aha. pruning, Ah. pruning para sa panibagong pagsibol. Ay, oo nga. Oo. So Mhm. spiritual 'yon. So ana lang, so wala pa gid kay tay harvest no maigsoon kay mao pay pagpananom. Padayon lang tagtanom kung naa may harvest nun para abono pag yuta. I mean, sorry si Julie. Wala pa tayong harvest kasi inalagaan pa natin yung ating tanim. Yan po yung ating mga nalalaman. At kung namumunga na, hayaan natin na malalaglag sa ilalim ng puno, yan mismo sa sarili natin para magiging fertilizer sa tanim. Yan po tumutukoy yung mga gawa natin. Amen. Hindi pa yan magiging influence doon sa kapitbahay. Hindi mo pa yan makikita na yung ginawa mo, yung pananampalataya mo, maging pananampalataya nila. Hindi pa yan. Malalaglag yan. Malalaglag. Diyan sa mismo sa ilalim ng puno. At hindi yan papakilaman dahil magiging fertilizer yan sa mismong puno. Ibig sabihin, yung mga na-discover nating kaalaman at ginawa natin, nagiging effective, hindi pa rin tinangkilik ng iba, hindi pa rin tinangkilik ng ibang tao, kababayan, kaibigan, kapatid, anak, asawa, hindi pa rin tinangkilik, hayaan mo lang. Dahil ang mga bunga na nalalaglag, fertilizer mo yan, lalong magpapatibay sa'yo. Ana na diya mga simpleng gawain. Amen. Dili lang tamatinga. Ampo ta mga igsoon para sa pagtapos. Balaan og may gugmaon nga Elohim. Elohim sa mong katigulangan, Elohim ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob. Salamat nining kahigayunan diin ikaw naghatag kanamo sa bulawanon kaayo nga mga mensahe na nakapalig-on kanamo kanunay sa matag adlaw namo nga pagkinabuhi. Salamat Ama, patuloy kang gumagabay sa amin, patuloy mong pinagpala kami sa maraming pagkakataon at nitong ika-5 new moon sa taong ito Ama, kami humihiling kung paanong pinagpala mo kami sa nakalipas na mga panahon, pagpalain mo kami Ama sa buwan na ito at gawin mo po Ama na maging maalala namin palagi ang iyong mga salita, ang iyong mga tuntunin upang amin pong mailayo ang aming sarili sa kapahamakan sa pamamagitan ng aming pagsunod sa iyong kalooban. Dakilang Ama, salamat at patuloy ang pagpupuri at pagpapasalamat ang sa iyo lamang sa dakilang pangalan mo
na siyang itinuro mo mula sa unang panahon hanggang ngayon sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na aming tagapagligtas, ang iyong bugtong anak, aming Misaya. Amen. 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 Thank you, Bro Rowie. Thank you. Thank you. Kusugas amin, oy, Salamat, kayong mata. bro. Salamat, sis.